Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Maraming salamat po sa mga nagpa-book ng ating reading at huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe dyan sa ating bottom bell sa mga bago po ditong nanonood sa akin. Marami pong nag-message sa akin na bagong subscriber po sila. Maraming salamat po para hindi po kayo ma-miss para ma-notify po kayo ni Facebook na may bago tayong upload. Okay? Maraming salamat po sa mga sumama ng Bukang Liwayway kanina. Okay? So, late kasi 'di ba yung mga OFW, parang sila ay tayo Friday, Thursday pa lang sa kanila. So, pag sinabi kong Friday, dapat Friday. Yung oras nyo dyan ang masusunod. Naintindihan kung nasaan kayo, yun dapat ang sundin ninyo. Okay? Yung mga OFW, pagigising pa lang. Okay? Pa-Friday pa lang sa inyo, kami pa Saturday na. Friday ngayon, bukas pa Saturday. Kanina ang Bukang Liwayway. Okay? So, yung mga puyat, hindi kayang bumangon, basta malakas lang yung energy ninyo, magaan yung gising ninyo, okay lang po yun. Kasi alam nyo po ba yung power nap na tinatawag? 15 minutes, 5 minutes makatawag ka para kang nakatulog ng 10 oras. Ang sarap mag-nap, 'di ba? So, kailangan ganun yung energy ninyo pagkagising. Okay? Yung hindi po mabigat. Kahit hindi nyo makompleto ang 8 hours or 9 hours, pwede naman. Pero, mas maganda po talaga na nakatulog kayo ng maayos. Kaya, kapag sinasabi ko po ay meron tayong bukang liwayway, iwan nyo na muna yung cellphone, matulog muna kayo. 'Di ba? Gawa nyo ng paraan para makatulog kayo ng maaga or maayos. Naintindihan? So, checking energies natin. Tingnan natin yung first person ninyo. Unahin po natin sila. Okay, 5 of Cups. Something missing. Something malungkot. Bakit malungkot tong tao na ito? Malungkot siya. Feeling niya, nawawala na siya ng pag-asa pero still kumakapit siya. Kumakapit siya siguro sa pag-asa na baka may hope pa, baka may, alam mo yun, kasi iniisip niya, paano kaya kung bibigay talaga ako? Baka ganun ang nasa isip niya. Possible, blinak mo siya or blinak ka. Siguro, may nakita akong tubig. Possible. Hindi ko alam kung naglalaba yung person mo. Basta may tubig, umiinom. Mahilig siyang mag-inom ng tubig, mag-tsaa, mag-coffee. Okay? Maaring nagko-coffee ito this time. Or naliligo, possible. Okay. Medyo pinapatay niya yung oras niya sa phone, sa cellphone. Mahilig ito manood ng social media, alam mo yun, nakababad masyado sa, kung wala na siyang ginagawa, nakaupo na sa cellphone, computer. Possible din pag games, pag minamalas-malas kayo, may mga person kayo na mahilig sa games, 'di ba? Mga walang kwentang bagay. Para sa akin, time is gold. Bawat minute, i-apply nyo po yan sa sarili ninyo. Pahalagahan ang bawat minuto ng buhay ninyo. Huwag kayong pumunta sa isang bagay na wala kayong patutunguhan or walang kwenta. Hindi po ako lumalabas lagi. Lumalabas lang kami sa family day. Binibigyan kong oras sa mga anak ko. Okay? Halimbawa, pupunta ako makipag-marites lang, o makipag-inuman. Wala po akong social life. Wala po akong ganun. So, paumanhin po sa mga OFW, marami po akong nakikita, pag mag-banding-banding kayo, halos every weekend, every week, dapat meron, o anong nangyayari, gastusan sa pagkain, ubos ang pera. Yan. Okay lang naman mag-unwind, kahit once a month, two times, pwede naman po yun. Mag-window shopping kayo, pero hindi po pwede yung lalabas kayo, ubos kayo, 'di ba? Ang pangit po ng ganun. Tsaka wag nyo pong patay ng oras ninyo. Gumalaw ng may kabuluhan, kumilos, pumunta, lumakad. Ano bang pupuntahan ko doon, 'di ba? 'Yun. Pwede naman Friday nights. Mamaya pwede kayong mag-gig,
lumabas pati yung friends mo. Yan. Pero yung wag lagi. Addictions na yan. 'Di ba? Katulad ng person mo, siguro may addictions to. Mahilig uminom, mahilig mangbabae, mahilig makipag-chat. Yan. Nahuli mo ata ito sa meron siyang ka-chat, meron siyang ka-email, any kind sa social media. Mahilig magtumingin ng mga lalaking, ay babaeng malaki ang suso, yan. Mahilig tumingin sa mga sexy, yan. Gustong-gusto sa mga sexing babae, gustong-gusto sa masasarap, mapuputi. Pero yung budget pang sardinas, 'di ba? 'Di ba? Ganyan. Sorry ha, wag kayong ma-offend mga lalaking client or mga viewers kong nanonood sa akin, ang hilig-hilig yun sa mga perfectionist na babae, ang gaganda, mukhang diwata, pero wala naman kayong pang-budget sa mga asawa ninyo. Nakakahiya, 'di ba? Nakakahiya. So, mahiya kayo sa mga sarili ninyo. Kayo din na mga babae, ang dami ko pong nakikita din, hindi naman to lahat ng lalaki kasalanan, 'di ba? Magpaganda rin naman kayo. Kahit tumaba na tayo, pumangit na tayo, lumaspag na, ang babae po talaga ay pumapangit. Sadyang yan ang gawa ng Diyos. Okay? Alam niyo yung mga artista, yung mga celebrity nakikita ninyo, yung mga makikinis na babae yan, ang mahal ng maintenance niyan. 'Di ba? Ang mahal ng maintenance niyan. Hindi nyo kayang sumabay dyan, mga mayayaman yan, may mga umaalagang doktor dyan. Yung glutathione na tinuturok nila yan, magkano na lang every week yan. Okay? So, hindi naman po ibig sabihin na kailangan mong magganon. Ayusin nyo lang ang sarili nyo. Huwag kayong pumayag na po, laspag na nga kayo, pangit pa kayo, di ba? Pagdating ng asawa ninyo, kangkang yung buhok ninyo, ang papangit ninyo, huwag nyo hayaan na ganon. Tapos yung mga damit ninyo, di ba? Dapat kahit pangit na tayo, kahit tumanda na tayo, fresh pa rin tayo tingnan ng asawa natin, di ba? Yung bang, hindi tayong dugyot tingnan, ng pawis-pawis natin, yung bang, hindi tayo kayang makista kasi mantika ang feslak natin, di ba? Nako, mag-comment na kayo sa akin na maarte ako, bala kayo, basta ako sinasabi ko lang ang totoo. Paano kayo halikan ng person ninyo? Yung pagmumukha ninyo, di mantika na. 'Di ba? Tapos parang ang dugyot-dugyot yung tingnan, ang iitim-itim ng leeg ninyo, ang papawis, ang babaho, 'di ba? Maraming nagpapa-reading sa akin, nagugulat na lang ako ni mag-ayos din kayo. Oo, mga client ko pinapagalitan ko din. Hindi porket nakakalayan ko kayo ay ah, palambing palambing effect na yung naririnig nyo sa akin. Hindi Hindi nyo ako kayang bayaran na para i-baby ko kayo. Hindi. Sinasabi ko sa inyo kung ano yung dapat nyong gawin. Tinutulungan ko kayo kasi mahal ko kayo. 'Di ba? Di na nag-aayos, ang pangit-pangit na, 'di ba? Dapat, sabi ko nga sa inyo, ako ang taba ko. Nahirapan ako mag-lose. Kasi bakit? Stress ang pagod ko. Minsan, hindi ako kumakain ng umaga. Minsan, lagi akong late. Anong nangyayari sa laging late ang kain? Pag kumain ka, para kang may hinahabol. Gutom na gutom ka. Wala kang namang magawa kasi yun ang oras ko eh. Yun ang hindi ko pwedeng iwanan ng mga client ko. Hindi ko pwedeng pabayaan, 'di ba? Oh, so nandun na tayo pero nag-aano naman ako ng vitamins. Ang hirap po talaga mag-diet. Okay? Pero in fairness, nag-lose ako ng 5 kilo. Mas malaki ako dati. Okay? Magpapalay po ako pero ayaw naman ng doktor na ilay po ako kasi kaya ko daw mag-diet. So ayun, totoo nga, nag-lose ako ng 5 kilo. Yun, mas malaki ako dati. Yan, lumaki daw ako dahil magkasunod ang aking baby. Yan, nasobrahan sa kakakain. Stress din talaga. That's okay. Pero ang punto ko doon, huwag niyo kalimutan yung mga sarili ninyo. Maglinis din kayo.
Diba? Linisin niyo yung sarili niyo. Hindi porket na gwapo yung person ninyo, mahal na mahal kayo, umuwi sa inyo ng 24/7 kasama ninyo, hindi na kayo magpapaganda. Magpaganda rin kayo. 'Di ba? Baka mamaya pati panty ninyo nangangamoy na, hindi niyo pinapalitan kasi nasa bahay lang kayo. Work from home, yung panty, ang dugyot, ang baho na. Uy, magpalit-palit din, 'di ba? Ang dami kong nakikita ko kayo. Hindi ko kayo binibiro, nakikita ko kayo. Ngayon pinagsasabihan ko kayo. I-check ninyo yung sarili ninyo. Okay? I-check ninyo. 'Di ba? Paano sumisid yung mga asawa ninyo? Nangangamoy na yung mga kepay ninyo. 'Di ba? I-check ninyo yung mga sarili ninyo, mga langga, mga love ko. Please lang, maging malinis tayo sa katawan. At hindi lang yan dahil sa asawa tayo magpapalinis ng ating katawan, pamamahay lahat. Yung swerte kasi, si angels kasi hindi rin yan lalapit kung ang baho-baho natin. Amoy puto, amoy kepay, 'di ba? Amoy ewan. Yan, maglinis. Okay? Pwede rin bagong liwayway, maligo muna kayo bago kayo mag-pray. Yan, kami ganun ang ginagawa namin. Bago namin i-welcome yan ang angels namin, dapat ligong-ligo, mabango. Yan, kasi umaharap ka. Umaharap ka sa isang anghel tapos yung mukha ninyo parang ewan. Diba? Marami kasi nagsumbong sa akin ng angels ko eh. Na keso, ba yan? Ay nako, ang hirap po i-explain tapos yung mga kuko ang iitim pa. Ang dudugyot nyo. Nakikita ko kayo, bahala kayo kung ayaw nyo maniwala. Pero nakikita ko kayo. Ang itim ng kuko ninyo, maglinis naman kayo. Please, cleanliness is, ano ba yung tawag? Ewan ko kung nakalimutan ko. Basta maglinis kayo, ha? Please lang. Okay? Kaya siguro hindi kayo napapansin ng person ninyo, napapababad sa cellphone. Akitin ninyo yung person ninyo. Kahit nagsi-cellphone yan, kainin ninyo. Ganun. Kainin ninyo. Diba? Bakit ba? Person nyo yun eh. Inyo yun eh. Sa inyo yun. Pamag-arin nyo yun. Okay? Personal property nyo yun. Okay? Yan. Kainin ninyo. Mag-wild kayo sa person ninyo kasi person nyo yan. Yan. Kung long distance naman kayo, di mag-chat kayo ng wild, ganoon. Mag-send kayo ng mga kung ano-ano nang pwedeng pampagana sa kanya. Huwag kayong maging boring. Okay? Kaya siya tumitingin sa iba. Huwag kayong maging boring. Maging kayo, yung bang exciting siyang makausap ka. Exciting siyang lagi kang hindi siya naiinis at yung mag-uusap kayo, nag-aaway kayo lagi. No. Yan. Bakit online ka? Hindi ka nagchat-chat sa akin. No, red flag. Huwag nating gawin yun. Diba? Boyfriend mo lang yan. Asawa nga, hindi dapat din ginaganon. Bakit ka online? Hindi ka nagme-message sa akin. Diba? Umpisa na yun yung pag-aaway. Kung marami kayong tanong sa person ninyo, kung marami kayong kuda sa person ninyo, hindi na maganda yun. Diba? Nakakasakal na yun kahit hindi nyo sinasakal. Naintindihan? Okay? So, naka-reverse. Meron ata siyang pupunta. Naku, mag-iinom to, girl. Mag-iinom. May pupuntahan. Nasa sa inyo pa rin yan kung papayagan ninyo. Basta magbigay ng, magbigay ng location niya. Or ba, nasa sa inyo na yun. Kung talagang ganun kayo sa person ninyo. Okay? Mag-iinom yan. Or, maring kayong dalawa, yayain ka niya. Kayong dalawa, kung nagsisama kayo, maring may pupuntahan kayo. Yan. Friday nights that's normal. Lumabas din dito. Pwede rin Sabado, Sunday, baka may lakad talaga may gagawin yan. Yan. Okay? Pwedeng may night out sila or team building yan, mga sinasabi nilang gano'n. Diba? Pwede yun. Nahulog yung cards niya. Stalking, ini-stalk ka niya, Yan. Habang naglalasing, iniisip ka niya pala, tumiiyak ito. Okay? Yan. Kasi parang meron siyang pangako na napako sa iyo. Yan. Meron ba siyang pinangako sa iyo? Ano yun? Kayo lang yung nakakaalam. Okay? Nasasaktan din itong tao na ito kung bakit nakakapangako siya sa iyo na hindi niya natutuloy. Okay? Balance po tayo.
meron pong dahilan ng mga ganyan, bakit hindi niya natutuloy yung mga pangako niya sa'yo. Halimbawa, gusto ko na magbago, gusto ko ng ano, tapos wala, hindi pa rin nagbago. May mga dahilan yan. Okay? Mas minumungkahi ko pong magpa-reading kayo. Actually, independent woman ka, maganda, may ipon ka, nakikita kita. Madiskarte kang tao, kaso nga lang medyo kulang pa. Okay? Kulang pa. Money involved, na si sense ko money involved ang issue. Okay? Kailangan mong maging higitan mo siya kung mababa ang tingin niya sa'yo. I think so. Yan. Okay, so the High Priestess and Six of Pentacles. Ay, Six of Swords, sorry. Okay. Yan, pangako nga. Yan. Hindi niya, nasasaktan din siya kung bakit hindi niya kayang magbago. Pero sa tingin ko, pinipilit itong tao na ito magbago eh. Pinipilit niya at malakas ang loob. Pero anyway, yung iba sa inyo nakapag-desisyon na kayo ang pinipili. Oh, 'di ba? High Priestess and Six of Pentacles and Ace of Pentacles. Ay, sorry. High Priestess and Six of Swords and Ace Pentacles. Mas pinipili niya kayo. Kung may anak kayo, that's good. Kung wala, that's good. Okay lang. Bakit? 'Di ba? Hindi niyo kailangan malungkot kung wala kayong anak sa tao na 'yan. Mag-aanak kayo, burambado nga, gagong, ay sorry. G.O. nga yan ng lalaki na yun, tapos papangarapin ninyo magkaanak. Diba? May buntis dito nanonood sa akin, or yung, basta may nakikita akong nanonood sa akin. Nagluluto ka ba? Kung hindi ka buntis, nagluluto ka. Yan, maganda yung ano mo, busy ka. I think, nakikurious din kung anong kinabibisihan mo, anong ginagawa mo. Okay? Yan. Ay, umiiyak din talaga to. Masakit din sa kanya kung bakit nangyari to sa inyo. Yan. Hindi niya na maintindihan ng kanyang sarili kung bakit siya ganyan. Masakit sa kanya na nakikita siyang ganyan or nakikita kang ganyan. Kasi maganda yung samahan ninyo eh. Maganda. Yan. At pinaghirapan ka ng tao na ito, hindi naman basta-basta, no? Ang ganda ng maganda yung story, no? Maganda yung maganda. Yung love story ninyo na nag-umpisa. Inigawan ka, yet maraming pagsubok, pero ayan, nanatili kayong matatag, nanatili kayong dalawa. Okay? Gusto niyan kumawala dyan sa sitwasyon na yan. Pero meron kasing maldita, syempre yung mga third party. Hindi naman lahat. Okay, correction, hindi po lahat. Hindi rin po lahat ng asawa ay mababait. Hindi rin lahat ng third party ay mababait. Okay? May naiwan ata siyang gamit sa'yo. Yan. Yan, parang iniisip niya yun. Or ikaw, may mga gamit ka doon sa kanya. Possible. Ilang araw na yung gamit na ito? Siguro yung meron nanonood dito sa akin na hindi pa nagpapareading. Na-absorb ko pa yung energy mo na parang may gamit eh. Nakatago yung binigyan mo ba ito ng mamahalin na something, yan, nakatago sa kanya. Or ikaw, suot-suot niya yung singsing, damit, any kind. Naalala ka niya. You know, nakatingin siya, 2 of Wands. Naalala niya yung something na binigyan mo siya. Okay? Yan. May something na parang yung reminds na nagre-reminisce siya, yan. Okay? Gusto kanyang kausapin, makipag-usap ito. Feel ko matutuloy naman po kung ano man yung lakad ninyo. Yan, that's good. Meron ata itong galit something sa person ninyo, maring boss, secretary, kaopisina, pamilya, meron siyang nakaaway, aagawan ng kayamanan or family issue. Possible ikaw din, nakikiasaw-saw ang family problem. Alam yon, meron pong ganun, may issue ganun. Okay, na-observe natin. May umiinom na tubig, may nakikita ko, oh my God, tumatay na mabalahibo ko. Okay. May good news pa parating o gusto niyang umuwi sa'yo, gusto niyang pumunta sa'yo.
Namimiss ka nito. If ever may anak po kayo, namimiss niya po yung anak ninyong dalawa. That's good. Okay. Okay lang. Okay lang. Maano naman to. Mabait. Hindi na siya nakakatulog sa kakaisip sa inyo or sa'yo. Hindi na siya nakakatulog talaga. Alam mo ba, lagi itong nananaginip sa'yo, langga, or love ko, boss ko. Okay? Marami po siyang panaginip. Marami po siyang iniisip. Nagtataka ito. Kamusta ka na? Kung wala kayong communication. Kung meron kayong communication, napapa-stalk siya sa social media. Okay? Hindi siya makatulog talaga, oh. Alam niya kasing mahal mo siya. Okay. I guess parang may... Hindi ko alam kung... Parang nagdududa ka na ginagastosan yung third party. Kasi may lumabas dito. Parang ganun. Oh, yun. Positive. Ginagastosan nga. So, I guess, pag umuwi yung sa inyo, pag magkasama kayo, may nakatago itong phone. Di tayo pwedeng magkamali. Mayroon tong ibang social media. Meron siyang ibang Facebook. Okay? Yan. Pero may lalaki po talaga na parang alam na nila ang kanilang ginagawang masama, pero hindi nila kayang anuhin. Yung iba kasi na spell napakain. Napakain ng hugas. Napakain ng walang hugas na kepay. 'Di ba? Marami pong ganun. Auzubillah. Okay, dito naman tayo sa energy nyo. Bismillah, Lord. Parang awan nyo na po, Lord. Inalapit ko po itong nanonood sa akin, Lord. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan sa puso nila. Naway maging maligaya po ang kanilang puso. Lahat po ng mga anak nila, isave niyo po, Lord. Kupkupin niyo po sila. Lahat ng mahal nila, magulang, matatanda at baby. Mga anak na naiwan maaga para lang mag-abroad, para lang maghanap buhay. Parang awa niyo na po, Lord. Lord, kupkupin niyo po sila, alagaan, gawing safe. Ya Rab, Bismillah. Tulungan niyo po itong mga tao na ito. Nakakaawa na po sila. Marami akong nakikita at nakakausap. Halos sa araw-araw. Nakakadurog po ng puso. Especially po yung mga bata. Yung naiiwan lang tapos hindi nila kayang ipagtanggol yung mga sarili nila. Lagi silang sinasaktan. Ang dami kong nakikitang ganun. Tapos sa oras ng padala, Diyos ko, sa oras ng padala, sila ang nakakaawa. Sana may mga visitor, yung mga anak ng OFW, chinecheck every month, o every week. Diba? Yung mga ganun, chinecheck kung sino man nang naiwan. Tapos tinatanong, ilang ang anak mo na iwan mo sa Pilipinas, tinatanong, chinecheck. Sana mali mo, di ba? Yeah, Rab, isa yan pinagdadasal ko. Meron naman tayong social welfare ba ang tawag doon? Or nakalimutan ko kung ano yun. Kung mali ako, huwag kayong magalit. Meron naman sinisilip nila, pero sinisilip nila kapag may report lang. Diba? Kapag may report lang. Paano yung bata hindi marunong mag-report? Anyway, kapag may nakita kayo mga kapitbahay ninyo sinasaktan ng bata, tulungan ninyo. Okay? Alam nyo ba, may angels ang mga bata na yan. Pag once nyo nang tinulungan yan, grabe ang laki ng paraiso ninyo. Pexman, maniwala po kayo sa akin. Mamatay ako. Promise. Pag tinulungan nyo ang isang batang hindi nakakapagsalita, ay Diyos ko po, ang ganda na nag-aantay sa'yo sa kabilang buhay. Totoo po yan. Pag hindi nakakasalita, ibig sabihin, damay ang mga hayop. Diba? Pag tayo nagsalita para sa kanila, grabe mga madam ko, ang laki ng paraiso mo sa kabilang buhay. Wow. Promotions, may nantay kang promotions, pagtaas, pagangat, pagkilala.
Wow, ang ganda. Binabati ko kayo. Ang ganda ng reading ninyo. Ang ganda, oh. Oh. Asahan mo magiging maganda pa yan lalo. May paparating something. Wow. Ayun, oh. Ang ganda. Ano, pahabain ko pa ba yan? Perfect na ang reading ninyo. Kung ano man inaantay ninyo, loan, approve. Sustento, approve. Manifestations, answer prayer, approve kay Lord, kay God, kay Allah, kalahat. Yan, patience is virtue. Magdasal kayo, huwag kayong mapagod. Dahil ang Diyos hindi rin napapagod sa pakikinig niya sa atin. Okay? Pero syempre may tamang oras yan at panahon. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Oo. May nag-iisip sa'yo. Maaaring yung person mo. Mataas to eh. Mataas na tao to. Or ikaw. Independent woman ka. Maabilidad. Yan. Magaling ka. Tinitingnan ka niya, oh. Yan. Siguro masaya siya sa successful mo. Yan. Bukod sa itong tao na ito na tinitingnan ka, ini-stalk ka, malamang kung third party ka, ini-stalk ka rin ng first wife. Kung wife ka, ini-stalk ka din ng babae na ito. Alam niyo siguro kung sino ka. May idea siya. Minsan sinesearch niya yung pangalan mo sa Google. Kasi iba na ngayon, di ba? Mag-search ka lang ng pangalan, maglalabas. Makikita talaga. Okay? Nag-aantay ka pa rin ng pagbabago. Nag-aantay ka. May travel ka ata. May lakad ka. Hindi ko alam kung mag-grocery ka. Tama lang yan. Okay, mag-grocery. May bibilin ka. May something. May pupuntahan ka. Nakikita ko. Sorry. Yan. Yeah, oh my God. Na-absorb naman natin. So, underspell yung person ninyo, ha? Yung iba sa inyo, kaya hindi kayo kilala. Kaya parang nag-iba ang ugali. Ikaw din. Mainit ang ulo. Yan. Kaya parang ang pangit nyo ng tingnan. Ang pangit din ng tingnan ng person ninyo. May something, may nakikialam. Okay? Yan. Maraming gustong ayaw makipagbalikan, magbalikan kayo. Possible yung mga kaibigan mo na mahal ka, ayaw sa person mo. Possible din yung person mo, may ganun-ganun sa paligid. Yan. May message. Totoo. Matutuloy po itong lakad ninyo, mga love ko. Okay? Matutuloy kung ano man yan. Expecting may good news po para sa inyo. Pag-angat po sa sarili. Okay, maaring kung papatay-patay ang business mo, makikilala ka this time. Lalakas yan. Asahan ninyo. Okay, so kung gusto niyo magpa-reading sa akin, magpa-reading po kayo. Minumungkahi ko po talaga yon na dapat pong mag-undergo. Dahil ayoko naman pong magamit. Okay? Gusto ko pong kilalanin ang aking tutulungan muna. May Litaro po. Yan ang aking Facebook account. Kapag sira po yan, minsan po nasisira, doon kayo sa second account ko. So, dito po yung aking Facebook account. In-upload po yan ng August 3, 5 p.m. Ng hapon. Meron po siyang react na 733. Meron po siyang comment 86. So, ito po yung cover niya. Okay? June 4, 12:41 a.m. po yan in-upload. 452 po ang react niyan at 54 comments po tayo, mga love ko. Okay, so maraming salamat po sa lahat ng nagpabook ng reading sa atin. Tayo ay nag-aayos ng person nila. Tayo ay nag-aayos ng ng problema. Okay? Mag-message lang po kayo. Wait lang. Magbasa tayo ng... Ay ma'am, maraming salamat po sa lahat ng ginawa mo sa akin. Gusto ko pong magpasalamat ng personal sa'yo. Sana po makita kita, ma'am, kasi po ang laki po ng pinagbago po talaga ng aming pamilya. Natupad ko po ang aking pangarap sa pamamagitan mo dahil ilang taon na po akong naghirap. Halos gumapang po talaga ako sa pagsubok ng buhay.
Pero nung nakilala na po kita, ma'am, nagkaroon po ako ng pag-asa sa buhay ko at naniniwala po ako sa inyo. Worth it po magpaalaga sa inyo. Ang dami pong pagbabago sa buhay ko. Especially po yung asawa ko. Talagang hindi man ganun kabilis pero malaki po ang pinagbago ng person ko. I love you, ma'am. Umaasa po ako na sana magkita po tayo in person. Ayan, okay. Huwag kayong mag-alala. Sa mga gusto pumunta sa akin, wala naman pong problema. Hindi ko po kayo inaano. Pumunta po kayo, wala pong problema. Okay? So, pwede mo naman po tayo mag face-to-face sa reading. Pero kung malayo po kayo, online reading lang po tayo mga madam ko. Okay? Sige po, ingat maraming salamat. Uy, congrats sa mga aangat at saka yung mga yung mga promotions na inaantay ninyo, goods yan. Okay? Congrats. Masaya ako para sa inyo mga langga, mga mahal ko. Bye-bye.